kung meron ka pang kapangyarihan ngayon or nasa administration ka pa, paano ba talaga dapat natin maipababa ang mga services, like yung mga nabanggit mo, at mga presyo ng bilihin? Lahat naman niya magsisimula sa budget. Kinakailangan tama yung ating public investment, yung ating public spending. Binawasan yung siniro yung PhilHealth. Pagkatapos kuhaan ng 60 billion pesos last year, binigyan ng zero appropriation for this year. Ang DBP at yung Land Bank of the Philippines kinuhaan ng combined 75 billion pesos. At ang sabi mismo ng International Monetary Fund, ibalik ninyo yung kapital na kinuha nyo sa DBP at Land Bank kung hindi magkakaproblema yan. At ganun din mga kababayan, yung PDIC, yung Philippine Deposit Insurance Corporation, tinangayan din ng 117 billion pesos. Saan linagay? Linagay nila yan doon sa unprogrammed appropriation. Yung unprogrammed appropriation, ito po yung pag nag-home budgeting kayo, ito po yung hindi kailangan. Ito po yung gusto lang natin. Ito po yung hindi naman talaga needed sa ating araw-araw na pamumuhay. Ito po yung kapritsyo. Ito po yung luho. Dito po nakatago yung korupsyon ng mga mambabatas sa import barrel nila. Itong unprogrammed appropriation. Therefore, mali kasi yung public investment. Imbis na palakasin yung health, yung agriculture, at yung ating social services, pinalalakas po nila yung public works. Alam naman natin sa napupunta yan eh. Sa Cat's Eye, yung nakikita po yung may liwanag sa kalsada, yung parang stud doon na linalagay, magandang tingnan sa mata. Pero hindi po nakakain yan, hindi po nangunguya yan, bakal po yan o plastic po yan. Hindi po kayo mabubusog yan. Hindi po niyang kayang tugunan ng kagutuman. Hindi po niyang kayang tugunan ang walang kawalan ng trabaho. So namamali yung public investment natin. Yung education natin na para sana sa ating mga kabataan, binawasan din ng 12 billion pesos. So naglalong lalaki, Marlica, yung tinatawag nating digital divide. Lalong yung mga nag-aaral sa public schools, wala na nga silang gadget, tinanggalan mo pa ng 12 billion pesos, lalong lalaki yung disadvantages nila kung iahambing mo doon sa mga same grade level na nasa private school. Hindi natin mapapababa ang presyo kung hindi tayo mag-i-invest sa ating human capital. Dapat natin silang palakasin, yan ang ating silbihan. Attorney Vic, yung 1 million na pinangako ni Marcos Jr. A year na pabahay sa ating mga kababayan, alam mo ba yon or may idea ka kung paano siya nag-come up sa ganong idea na doable daw pero until na wala talaga? From the beginning, when I was still very, very active during the formation of the initial cabinet members of the incumbent president, hindi na ako naniniwala nung pinilinahad yung 6 million houses a year. Kaya imposible yan. We do not have to impress the incoming. Ang kinakailangan natin yung realistic. Kung ang total kakulangan ng kabahayan ay 5 million, halimbawa, or 6 million, hindi naman problema yan ng isang administrasyon lang eh. Maipababa mo lang sa kalahati. O halimbawa, 5 million ang kulang, makapagdugtong ka lang ng 2 million and let the succeeding administration work on the balance. Dahil 6 years ka lang eh. Kinakailangan yung goals mo ay attainable, realistic and measurable. 6 million houses in the full term of the incumbent president to end up with what? Only less than 200,000 housing units. Kalahati ka na sa term mo. May utang ka ngayon na 5.8 million housing units. Kahit ano pang gawin mong pagtatayo dyan, hindi matatapos yan. Why? Simula pa lang, hindi doable yan. Malinaw na pambubudol yan. At ang plano kasi nila nun, high-rise, Marlica. Yeah. 15-story. Ako na una nagsabi nung may nagpresenta. Paano aakyat ang mahirap from the ground floor to the 15th floor? Ang plano, meron daw elevator at kako, wala nang pambayad ng juice yan eh. Sino magbabayad ng kuryente niyan? Dahil napakalakas ang konsumo ng kuryente ng elevator. Kesa maghahati-hati daw yung mga homeowners, nakautang pa yan, kako, mag-a-amortize pa yan. Wala nang pera yung market niyan eh. Socialized housing nga eh. Halimbawa, yung buong association na yan, yung 15-story building, hindi bumuto doon sa incumbent mayor, puputulan din ng subsidy ng mayor yan. Di titigil ngayon yung takbo ng elevator. Paano bababayin na sa taas? Araw-araw maghahagdan yung 15th floor to ground floor. Kaya sabi ko, mas mainam sana yung mas mabababang building. Kung 5 to 7 story o dili kaya ang ating expansion, yung di baling maliliit, basta hindi vertical, kundi palapad, horizontal. Kaya lang nga, minamadali, ginagawang masyadong rin na naroromanticize yung 6 million houses in 6 years. Hindi mangyayari yan at yan ay isang malaking pangbubudol. Yeah, so Attorney Vic, for sure aware ka no na mayroong resolution ang Congress, ang lower house na kung saan ipapatawag yung mga vloggers na sinasabi nitong HUAD committee or tinatawag namin na HUAD committee na ang mga vloggers like me at iba pang mga palangga nating nanonood ngayon ay nagpapakalat ng mga maling balita. So talagang pinupuntirya ngayon yung vloggers na kung saan, eto na nga lang yung medium natin, na kung saan nakakapagbigay tayo ng ating hinaing at tamang impormasyon na alam natin. So ngayon, tinatarget kami. So,
Pero yung mga isyong malalaki, ayaw nilang pag-usapan sa Senado, sa lower house. So anong masasabi mo o mensahe mo dito, yung mga kongresista dyan o kongresista na tina-target ang mga ordinaryong citizen or vloggers like us? Magdaan-daan sila, pag-isipan nila mabuti sapagkat yun nga, we have to uphold, defend, and respect our Constitution. It's very clear sa ating saligang batas. Again, Article 3 sa Bill of Rights, Section 4, that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. No law. Sinabi na, negative na agad, no law. Tapos shall. Utos na yan hindi conditional. No law shall be passed abridging the freedom of the speech, of expression, or of the press. Now, ano layunin nung gagawing investigation? Because if they feel that some blogger or vloggers have crossed that red line, then the remedy is to file the appropriate criminal case, whether it be libel under the revised penal code or yung libel under special o yung cyber libel law, or di kaya sa civil law yung damages. But you cannot conduct an investigation in aid of legislation to what? Babawasan mo yung constitutional guarantee ng free speech, free expression, and freedom of the press. Bawal yan. So pag-isipan ninyo at wag naman natin gamitin sanang plataforma o venue yung congressional investigation to intimidate yung mga miyembro ng new media, yung nasa social media. So let's say for example, isa ka sa mga senador ngayon, ano ang pwede mong gawin dito sa issue ng flood control na hindi pa rin iniimbestigahan hanggang ngayon, na bilyon-bilyong pondo ng bayan na inapunta dyan at walang nakitang resulta. At yun nga, yung mga nabanggit na natin na iba pang mga anomalya sa government. Ano po ang pwede dapat magawa ng isang matinong senador sa issue na yan? Gamitin yung oversight function ng Senado. Bilang senador ninyo, yan ang ating gagawin. Not necessarily to investigate because yun nga, ayaw nga natin yung investigation kung ang purpose mo naman o layunin ay hanapin kung sinong may pagkukulang at sinong dapat kasuhan. Leave that to the prosecution service of the government under the Department of Justice. Leave that to the office of the Ombudsman. But if the purpose is to legislate, go ahead. You have to conduct investigation in need of legislation. But in no way, in no moment, at no moment na pwede kang mag-imbestiga in the guise of in aid of legislation. Pero ang tanging layunin ay magkaroon ng isang criminal investigation. Hindi po police o NBI ang mga mambabatas. Leave that to the police, leave that to the NBI. Hindi po piskalya o National Prosecution Service o prosecutor ang mga mambabatas para tingnan nila kung may probable cause ba o wala. At lalong hindi korte ang mga mambabatas. They do not have the training, they do not have the knowledge, they do not have the expertise, and they are not a trial agency or trial body. So wag na nilang pakialaman at saklawin yung functions ng mga yan.